Isang mapagpalang araw mga bata, ngayon na inyong matutunghayan ang mga mahalagang kaganapan sa nobela na likha ni Dr. Jose Rizal, ang Noli Me Tangere. Sa Kabanata 45 na pinamagatang ang mga rebelde. Sila ang mga taong ilag sa lipunan at pinaghahanap ng pamahalaan. Maraming bagay ang sa kanila ay taliwas sa tamang binabagtas ng maraming bayan. Ang iba sa kanila ay hindi man lamang nakapag-aral sapagkat ang tulad nila ay laging hinuhusgahan at walang ginagawang tama sa karamihan. Masakit man isipin na ang mga taong ito ay mayroon lamang gustong maipakita o gusto lamang na maghanap ng hustisya na sa kanila ay pinagkait at hindi pinakita, hindi pinalasap at hindi pinaramdam. Marami sa kanila ang walang maliw na inalipusta at hindi sila binigyan ng importansya. Masakit sa kanila na isipin ng iba na sila ay kawatan, tulisan, at magnanakaw. Ngunit kung iyong susuriin, sila ay may ipinaglalaban, ang hustisya na matagal nang pinagkaitan sa kanila, sa pamilya nila. Suriin natin kung dapat bang sila ay husgahan o dapat ba na sila ay pakinggan at tulungan. Dahil sila man ay may sariling dedikasyon sa buhay, kanilang kinukubli pa rin ang pait ng nakaraan. Simulan natin sa mga talasalitaan. Unang salita, revolver. Ang revolver ay isang uri ng baril na mayroong umiinog na mga lalagyan ng bala at ginagamit ito kadalasan ng mga sundalo o di kaya'y mga pulis. Sa ibang banda naman, ito ay isa sa mga panganib na kagamitan na ginagamit upang makipaglaban. Ikalawang salita, malamlam. Ang malamlam ay ang minsan kung ang pakiramdam na kung saan ay nagpapahiwatig na hindi masiglang emosyon at walang kagana upang maging kapakipakinabang sa bawat kilos. Maaaring kung ito ay nakabase sa emosyon, ay ito ay ang tao na hindi niya gusto ang kanyang kapalaran. At kung nakabase naman ito sa panahon, ito ay isang madilim at may salimuot na pananaw. Ikatlong salita, mabalasik. Ang mabalasik ay ang paglalarawan ng isang nakakatakot at nakaiinis na kaanyuan ng isang katauhan. Dito kasi ay pinamamalas nila ang kanilang pananakot na imahe upang sila ay iwasan katakutan ng marami. Dito rin ay pinamamalas nila ang kanilang lakas upang makapanakit ng karamihan. Ikaapat na salita, halukip-kip. Ang halukip-kip ay isang paglalarawan sa pag-iipit ng parehong braso sa loob ng kilikili upang maging matigas at maging tindig ang pagkakatayo nito. Ito rin ay isang indikasyon na may higpit at hindi matitibag na pagdedesisyon. Ang mga tauhan, Elias, Kapitan Pablo, lalaking may hawak ng revolver, 12 o 15 kataong sandatahan. Para sa tagpuan, ito ay naganap sa bayan ng San Diego, sa kagubatan, sa isang yungik na bulwagan, liwanag ng buwan. Dumako tayo sa buod ng kabanata. Isang lalaki ang naglalakad sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, na kung saan binabagtas nito ang masukal na may mga mayayabong na mga punong kahoy sa gitna ng kagubatan. May mga nakatayo dito na mga matatayog na mga batong buhay
Nasa paligid ay tinubuan man ng mga halaman. Ito ay si Elias, na sinalubong ng isang lalaki na mayroong hawak na revolver. Hinahanap ni Elias si Kapitan Pablo. Nang malaman ng lalaki na siya si Elias, ang bangkero, ay agad nito tinuro ang kinaroroonan ni Kapitan Pablo. Sila ay pumasok sa isang yungin sa kailaliman ng lupa, dumapa, yumuko, at gumapang hanggang sa kanilang marating ang lugar. Dito ay tumambad kay Elias ang 12 o 15 kataong sandatahan na mayroong mababalasik na mga mukha na mayroong maruruming kasuotan. Ang mga braso nito ay mga nakahalukit-kit at mga nakatatakot ang mga itsura. Doon nakita ang dalawa. Labis itong ikinatuwa ni Kapitan Pablo sapagkat matagal-tagal na rin hindi sila nagkakausap. Si Kapitan Pablo ay itinuring na ama ni Elias sa kadahilanang pareho ang naging kalagayan ng mga ito sa kanilang buhay. Si Kapitan Pablo ay mayroong 3 anak, 2 lalaki at isang babae. Ang kaawa-awa nitong anak na babae ay pinagsamantalahan ng isang alagad ng simbahan at pinagbintangan naman ang 2 anak na lalaki na di umano'y nagnakaw ng magtangka na palihim na mag-imbestiga sa kanilang kapatid na babae. Ang bintang ay hindi napatunayan, ngunit hinuli pa rin ito at pinahirapan ng mga awtoridad. Walang nagawa si Kapitan Pablo kundi manahimik na lamang, lalo na't ang kura ay hindi naparusahan at inilipat lamang ng destino sa ibang bayan ng Tayabas. Napupuot si Kapitan Pablo dahil sa mga sinapit ng kanyang pamilya kung kaya't pinilit na lamang nito kalabanin ang pamahalaan sa pamamagitan ng paglusob upang makapaghiganti. Isinalaysay din ni Elias ang tungkol sa isang kaibigan na nagngangalan na Crisostomo Ibarra na mayroong potensyal na makatulong sa kanila. Sa adhikain nila na iparating ang mga hinaing at saloobin sa kataas-taasan ng mga kakilala ni Ibarra, lalo na sa Kapitan General. Sa ganitong pamamaraan ay mapakikinggan sila pati na ang buong bayan. Nangako naman si Elias na kukumbinsihin niya rin ang kaibigan na sila ay makianib upang pareho nilang makuha ang katarungang matagal na nilang inaasam. At kung hindi man ito sumang-ayon, ay nangako ang binata na siya mismo ay makikianib sa grupo ng kapitan. Karunungan ng kabanata. Ang sakit ng kahapon, kailanman ay hindi maibabaon. Masama ba ang lumaban para sa iyong kalayaan? Masama ba ang lumabag sa batas na hindi mo kailangan? Masama ba ang rebelde kung tawaging tulisan? O masama ba ang taong laging sunod-sunuran na lamang? Kung tutuusin, wala namang masama. Maghihimok lamang sila upang gumawa ng iba. Mga bagay na hindi sanayan ng ilan. Kung kaya't sa tingin nila, ikaw ay kalaban. Hindi naman kailangang magpanggap pa para sa kalayaan mong hinahangad. Naisin mo lamang ang maging tapat. Subalit datapwat, ikaw ay naging salat. Salot ka ng bayan, tingin sa'yo'y kawatan. Sa lipunan na ginagalawan, wala kang kapuwang-puwang. Batid ng lahat, ikaw ay may nakaraan, ikaw ay hinusgahan sa kanilang alam na paraan.
Nakaranas ka man ng pait ng nakaraan at gugustuhin mo man iwaksi ang lahat ng iyon, ikaw ay hindi makakaahon at lubusan ng mababaon. Hiwatig ng kabanata. Kung minsan nakagagawa ang tao ng kasamaan, marahil siguro siya ay nasaktan, o dili kaya'y kinalaban. Sa ibang banda naman, siya ay minaliit ng iilan at pinahirapan ng lubusan. Masama ba ang gumanti? Gumanti ng may paninibugho ng damdamin? Masama ba ang lumaban kung ikaw ay inunahan? Inunahan sa paraan na ikaw ay reresbak lang? O masama ang walang gawin at magbulag-bulagan sa katotohanan? Sabi nga ng iba, kapag tayo ay nasaktan, tayo ay lalaban. Kapag tayo ay nadapa sa laban, tayo ay tatayo ng may paninindigan. Kapag tayo ay inunahan, hindi pwedeng kalma lang, kundi tayo ay susunggab biglaan. Hindi tayo paaapi sa gitna ng maaksyong buhay, sapagkat ang nagwawagi sa huli ay ang kaya at handang lumaban upang manindigan na mali ang sinumang tumahimik sa gitna ng mapanganib na mundong ginagalawan. O mga bata, ako ay mag-iiwan ng isang kataga. Ang karunungan at kaalaman ang siyang huhubog sa sangkatauhan na magsisilbing instrumento sa kasalukuyan mong tagumpay. Imumulat yaring musmos na isipan at huhulmahin ang tagong talentong naghihintay. Sangkap ang mabuting kalooban, may adhikain sa buhay, at may pananalig sa may kapal. Paalam mga bata, hanggang sa muling kabanata para sa kabanata 46 na pinamagatang ang sabungan. Ibangan! Huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe para sa mga susunod pang mga kabanata. Paalam mga kapanitikan, hanggang sa muli!